Hello po, magandang umaga. Ay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kagising ko lang. At gusto ko pong makipagkwentuhan sa inyo. Kasi po, ang dami-dami kong mga damit ng mga luma, yung mga isang beses na isutba, yung mga ganun. Hindi, umpisahan muna natin sa kanto. Kasi po, yung isang anak ko nakatira sa Okinawa. Gusto po namin dalawin nung kami po mag-asawa. Ngayon, naisip ko, ano kaya? Saan kaya kami makakaano ng budget pang pang asobi at saka syempre pang vlog ko na rin. Naisip ko ngayon kasi sa totoo lang hindi naman ako sumusweldo ng malaki sa YouTube Ang liit-liit lang po. Kaya kailangan magsumikap po, maggambaro ba. Kaya pa naisip ko, ibenta ko yung mga gamit dito sa bahay. Yung mga hindi na ginagamit, yung mga naka-stock lang. Marami po kami dito, ang dami. Nagagalit nga po yung mga anak ko kasi ang dami-dami namin gamit dito. Kaya po, ipopost ko po sa Facebook ko. Sa mga Sayonara sale, pre-market, yung mga ganyan po ba. Tsaka marketplace. Yun doon po. Marami po akong dito kasi gumagawa po ako ng hikaw, bracelet, rosary, ang dami racket. Tsaka po nagtatrabaho pa ako sa paminsan-minsan, taga-urong sa umise, sa karaoke. Ngayon, maliit naman po ang kita doon. Para ngayon makadagdag sa konting allowance, benta ko lang yung mga damit ko dito, yung mga kung ano dito. Alam niyo po ako, mahilig po kasi sa damit. Kasi, nung pong bata ako, alam niyo naman sa atin, ang hirap-hirap ng buhay. Nung po bang bata ako elementary yan, hindi ko po napapansin na wala pala akong damit. Nung po ako nag-high school, syempre, nagdadalaga ka na nun. Di po ba? Ala po akong damit, yun na lagi sinusuot ko. Kaya po nung nakarating ako sa Japan, ayun, binili ko na yung kung ano kong gustong gawin. Bilhin. Hindi naman po ako mahilig din sa mga mamahalin. Basta gusto ko lang marami ako. Yung marami. Ibang klase. Hindi ako maselan sa mga brand. Ganyan. Tsaka ala naman tayo bilang brand Yun lang po. Sana marami bumili sa sa ititinda ko. Ang dami kong tinda. Bilhin niyo po ako ng bracelet, hikaw, at siguradong magugustuhan nyo, lalo na this coming summer. Ang gaganda ng kulay ng aking mga hikaw. Gusto niyo pakita ko sa yung ginawa ko kagabi, isang araw sa Dalikuan. Darang! Ito po siya. Ginawa ko lang po yan. Yung iba po, nakapack na po siya kasi inilagay ko nga po sa site ng Sayonara Sale. Kaya po siya nakapack na doon. Ayan. Yung hikaw, dito lang po kayo makakabil ng hikaw na kayo lang po ang meron at original na walang kamukha. Na maaring may kahalintulad ng bahagya, pero hindi po siya kamukhang kamukha. Cute, di mo pa yun? Tingin naman, Pero merong gawa din po akong maliliit na hikaw. Yung bang, syempre hindi naman po lahat ang gusto nila yung mahabang hikaw. Pero ako po talaga, kumbaga yun ang style ko. Mahilig po ako sa malaking hikaw. Talagang, yan po ang aking, kumbaga sabihin natin, nagpapaglowy sa aking kahit na may edad na. Mukhang bata pa rin. Parang ganun po ba? Tapos yan, kita nyo to.
Ito rin, napakaganda nito sa sa mga mahilig mag-t-shirt lang. Yung po bang bagay ang mga t-shirt. Ang ganda-ganda nito. Naku, baka malaglag lahat. Sandali po At para makita nyo ng maigi. Ay. Ayan. Huwag tayo madali. Ayan. Tingnan nyo naman siya, oh. Ayan, kailangan may ganyan. Tingnan nyo naman siya, oh. Ang ganda-ganda. O, suot ko. Kita nyo, laki ko ngayon, Suot ko, oh. Ayan, di ba ang ganda-ganda. Hindi ko sinusuot. Ginaganyan ko lang. Dahil pambenta po ito. Yan. Kita nyo po. Di po ba? Ang ganda-ganda. Tapos po ito naman po, kasi malapit na magsakura. Ayan, may sakura ka na kaagad. Tapos, ano pa ba? Ito naman, upuan mo lang kung ano suot nyo. Kasi may nagsusuot naman ng ganito style pa na yung ganitong kulay ng damit, di po ba? Yung ganyan. Para siyang, patawag sa yun? Ayan, basta yun. Ayan, di po maganda. Tapos po, ito pa. Ito mga simple lang to. Pagka ganito, hindi ko ganon type siya kasi simple lang siya. Kasi po talaga, pag nakita niyo yung mga hikaw ko talagang, sandali pakita ko sa inyo. Hikaw na ginagamit ko pagka ako part-time. Tingnan niyo po ang aking hikaw. Magugulat kayo at ako napakahilig ko sa mahabang hikaw. Kaya lang, in fairness naman po, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Ayan ang aking hikaw. Talagang, pag hikaw talaga, hikaw, di ba? O ganyan po ako maghikaw, o ganyan po. Alam niyo po ba kasi, noong araw kasi mahirap lang talaga kami. Kumbaga sana, kahit nga sa pagkain kulang Parang ganun po ba? Tapos, alam niyo po ba, isang kahig, isang tuka. Kung kailan maghanap buhay, pag walang hanap buhay, walang pagkain. Yung mga magulang ko po, galing po sa mahirap na pamilya. Siyempre ho, lahat kulang. Lahat ng bagay. Kulang sa pagkain, kulang sa lahat ng bagay. Meron naman konti. Kaya lang, kapos po talaga. At lalo na pagka meron ako isang kapatid na kambal na sakitin. Siya, kumbaga, laging masakit ang tiyan nun, laging kambal. Siya yung kakambal niya nga. Dahil siguro sa kawalan namin ng pera, namatay po yun. Hindi nadala agad sa ospital. Pagka yung kakambal niya rin, payat din, sakitin. Wala siyang ginawa, hindi siya nakapag-aral ng grade 2, grade 3 yata. Lagi po siyang nasa duyan, nakaganyan, kawawa naman. Tapos ako po ang nag-aalaga. Ang lagi niyang nakalagay, naiyak ako. Ang laging nakalagay sa tiyan niya hindi ko po siya, alimbawa naghahanap buhay kasi ang nanay ko Naghahanap buhay ang nanay ko, wala ang tatay ko, naghahanap buhay ang tatay ko. Ako nag-aalaga ng mga kapatid ko. Tapos alam niyo po ba, kapatid ko na yun, lagi siyang umiingi at umiiyak, pagkaraan. Ang pinanggagabot ko lang sa kanya, lalagyan ko lang ng tubig na mainit yung bote, tapos ilalagay po sa tiyan niya, ganyan, init yan mo, ganyan. Nakabaluktot po siya, ganyan, tapos yung bote lahalagan. Ang hirap ng buhay namin, nakakasita lang. Parang kumbaga sa siguro kaya ako naglakas na loob na magpunta ng Japan dahil ayoko talaga na hirap. Hirap ng buhay talaga. Naghihirap din ako dito sa Japan yung pagpunta rito. Lahat, maraming bagay, maraming yung mo sa kanila, kumbaga sa tayong alien tayo, tapos bigla tayong dumating dito sa sa Japan, parang kumbaga ang dami natin hindi alam. Ang dami kong hindi alam, pero halimbawa yung salita, ibang salita nila, ang pagkain nila, ibang pagkain nila. Ultimo sa ginagamit nila sa pagkain, chopstick. Tapos,
Siyempre, iba ang tradisyon, iba ang salita, iba ang sulat. Ay, naku, Diyos ko, ang hirap po. Ang hirap po na pinagdaanan ko. Talagang, nag-aral po ako sa sarili ko para ma-reach ko po yung pangarap ko sa buhay ko. Sa ngayon po, marami pa po akong kukwento sa inyo. Sa ngayon po, nakatapos na po yung dalawa kong anak ng college. Oo. Pero hindi pa po stable kasi nga po kami, kahit walang pera, basta ang sabi ko sa kanila kasi nandito tayo sa Japan, kailangan maging professional kayo. Iba yung may pinag-aralan. Ako ang pangarap ko lang dati sa buhay ko noon dati, makatapos na ng pag-aaral. Kaya lang, hindi kayang ibigay ng magulang ko, hindi na ibigay sa akin. Kaya ito siguro, napunta ako sa Japan. Pero awa naman ng Diyos, blessing naman po, okay naman po. Masaya, mahirap, lahat na po na yan naranasan ko. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan dami-dami problema, hindi mo alam kung paano mo masasolve ang problema na ito, kung paano ka gagawa ng paraan. Pero, kumbaga sa awa ng Diyos, alam niyo po, aray, kung basta magugulat ka na lang, sa laki-laki ng problema namin na yun, nalagpasan ko, parang gano'n. Parang ganun po. Kaya kumbaga sa buhay natin, lahat yan, kahit malaki problema, lilipas po kahit masakit. Kung ano naman, halimbawa yung hindi lang sa financial, sa yung damdamin sa loob, lumilipas po pagdating ng panahon, sama ng loob, yung mga ganyan. Dahil na po pagka nagkakaedad kayo, lahat na yan. Kumbaga saan gusto nyo na lang maging masubaybayin yung mga anak mo, yung mga experience mo sa buhay na nagkaroon ka ng aral. Gusto mo mai-share mo sa kanila, gano'n po. Share mo sa kanila para yung dinanas mong hirap, hindi na nila danasin. Kaya po napaka-importante po yung communication sa anak. Napaka-importante po. Kaya sabihin na po natin na sila mga, na yung 20, mga ganyan. Iba pa rin po yung ang naging, lang, yung napapaghinga ng problema, magulang. Iba po kasi ang payo natin, di ba? Kaysa sa ibang tao, minsan dadaldal ka pa. Pag nag-away ka, pinakamortal pang kaibigan yung pinagsabihan mo ng problema mo. Di ba gano'n? Ayoko naman po isip na ng tao, lahat gano'n, hindi naman po. Siyempre marami din mababay talaga na talagang hanggang sa, kumbaga sa yung support fullest talaga. Marami pa po akong gustong mangyari sa buhay ko, sa edad ko na to. Lalo na po sa ngayon, gusto ko kumita yung YouTube ko, tapos kasi ngayon talaga po alit nakita ka ng YouTube, po. Gusto ko kumita yung YouTube ko, dumami ang followers ko, tapos makagawa ako ng mabuti sa kapwa ko. Siyempre hindi ka naman makakagalaw kung sakto lang sa inyo ang pera, ang allowance, hindi po ba? Gusto ko magkaroon pa ng income na yung talagang sarili ko na ako ang nagsusumikap para kumita. Kumbaga sa meron akong gustong gawin na gusto ko makatulong. Gusto kong tulungan yung kaklase ko ng araw, yung ganun. Masarap tumulong kaysa ikaw ang tinutulungan, di ba?
Tapos gusto ko, pagka halimbawa, ala pa po kasi kung ano yung apo. Ang gusto ko yung bang pagka nagkaroon ako ng apo, ready rin ako. Ibig sabihin na ready, kung hindi mo man naibigay na ang lahat sa ano mo, sa anak mo, sa anak ko, mga anak ko, yung mga kung ano yung ano sa buhay, kahit malayo apo ko man lang ba makabawi ako. Diba? Sana po suportahan niyo po ako. Talaga pong itong taon na to, yan po ang talagang ano ko, talagang New Year's resolution ko po. Gusto ko pong ano, kumita ang YouTube ko po. Ito lang po. Kasi marami pa akong gustong gawin, private. May problema ng konti pa na hindi ka naman po pwedeng expose dito sa YouTube. Kumbaga sa ano, meron pa akong ano, dapat na gawin. Na hindi ako makakilos ngayon kasi siyempre, alam, hindi naman mayaman yung asawa ko. Simple lang din, parang, yun, kumikita lang siya, ganun. Pero kahit naman paano, masaya naman po kami. Sige po. Unang-una po, nagpapasalamat po talaga ako sa lahat ng sumusuporta sa akin sa YouTube. Maraming salamat po. Sa YouTube, like naman po paminsan-minsan. Ganyan lang naman po, libre naman po yun, no? Like. Di po ba? Paharta naman po. Di po ba? Ay, ganun pala ang like, ganun. Pagka ganun, I don't like. Pagka ganyan, like. Yung puso nga po pala, sa ibang side nga po pala yun. TikTok yata yun or what ba? Basta ako po, ano po ako, talaga pong, ang laki ng papasalamat ko na nagkaroon ako ng 37,000 mahigit 500 almost na followers. Hindi ko po akalain, hindi ko po alam po saan nanggaling yun. Nagulat na lang po, alam niyo po nung dumadami po yung followers ko. Nagugulat ako kasi, lagi ko tinitignan yung cellphone ko ganyan. Ha? Ito na ang followers ko? Ha? Ito na? Tapos yung views po, dumadami. Ha? 1 million views na? Ha? 2 million views na? Ngayon, ala akong ginawa ko, di magtuos. Magkano kaya kikitain nito? Ganun. Excited po talaga ako masyado. Na? Kaya lang po, yung subscriber ko po, huminto na po siya sa, ewan ko ba't ganun, 35,500. Tapos kasi hindi naman po ako marunong sa computer po talaga, hindi po ako marunong, tsaka yung mga ganyan-ganyan na mga website na hindi ako ganong magaling dyan. Pero yung kapatid ko tapos po sa computer, kaya po nagpapaturo lang po ako sa kanya. Tapos po, alam niyo po, may nakita akong, wag na ikwento, hindi na maganda. Kumbaga sa ano, ang bagal dumami ng aking followers. Naging 35,000 na siya, na okay na. Tapos po yung ngayon, ang dami-dami ko na po na-upload, na may views naman po. Konti pa lang din ang subscriber ko, hindi po siya umaangat. Sana naman po, paangatin niyo po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Domo arigatou gozaimashita. To all viewers, thank you very much for your watching and support to me and to my family. Thank you so much, madam.